Magbabalik na nga sa kabanatang ito ang mga pinakamalalakas na sorcerers ng kwento na sila Maki, Yuji at Choso. Sasamahan nila ang curse user na si Miguel sa pakikipaglaban kay Sukuna at dadalhin ng ating mga bida ang King of Curses sa sobrang alanganing sitwasyon. Ito ang pagkaputol ng kanyang mga kamay na kailangan ni Sukuna para magamit ng kanyang mga curse techniques. Marami kayong dapat abangan sa kabanatang ito, kaya sana ay tapusin nyo ang video hanggang dulo. Nagumpisa ang chapter 255 sa parte kung saan makikita natin si Sukuna na nakatingin sa taas ng gusali. Dito, makikita ang kanyang mga kalaban na nakikipagtitigan sa kanya. Kasama sa grupong ito si Miguel, ang batang sorcerer na si Wiwi na nakaupo sa sahig, at kasama din nila si Laru, ang curse user na kabilang din noon sa grupo ni Geto. Kapansin-pansin na merong isang dambuhalang kamay sa gilid ni Laru na hawak ang walang malay na si Kusakabe. Sa unang tingin, aakalain mo na kamay ito ng curse spirit na si Rika, hanggang sa makita mo ang hugis ng mga daliri at kuko ng dambuhalang kamay. Lumipat ang eksena kung saan makikita natin ang pagtanggi ni Miguel sa kahilingan sa kanya ni Yuta Okkotsu at Laru na sumali sa laban kay Sukuna sa oras na manalo ito sa pakikipagduelo kay Gojo. Ngunit, nag-aalangan si Miguel na sumama sa misyong ito sapagkat alam niya na kung kaya ni Sukuna na matalo si Gojo, siguradong wala din siyang laban sa halimaw. Ang pagsama ni Laru kay Yuta para kumbinsihin si Miguel ay nagpapakita na pumanig na talaga siya sa kabutihan matapos ang kamatayan ni Geto. Matatandaan na si Laru ay ang curse user na naging kaalyansa ni Yuki Tsukumo noon. Ipinaliwanag ni Yuta na kapag naganap ang merging ni Tengen at ng mga tao sa Japan, lilikha ito ng isang halimaw na maaaring makaapekto hindi lamang sa bansa kung nasaan sila, kundi pati na rin sa buong mundo. Ngunit, hindi pa din ito sumapat para kumbinsihin si Miguel, sapagkat mas gusto pa niyang pumunta ang dambuhalang halimaw na parang si Godzilla sa Kenya kung saan siya nagmula kaysa makipaglaban ng harapan kay Sukuna. Wala pang nakakaalam sa magiging hitsura ng halimaw na mabubuo sa merging ni Tengen at ang mga tao sa Japan. Subalit sa imahinasyon ni Kenjaku, ipinakita na isa itong dambuhalang curse spirit na parang kasing sukat nga ni Godzilla. Hindi pa din makumbinsi nila Yuta si Miguel na sumama sa misyon, kaya sinabi ni Laru na gusto niya makausap si Miguel lang sila lamang dalawa. Umalis saglit si Yuta, at dito, tinanong ni Miguel ang kaibigan kung ano ang plano niya. Sinabi ni Laru na ang gusto niya lamang talaga ay ang maging hari si Geto, bagay na sinang-ayunan ni Miguel dahil ito lamang din ang kanyang ninanais. Hindi ito napalitan kahit nakipagkasundo siya noon kay Gojo, sapagkat kaya lamang siya pumayag na bantayan si Yuta ay dahil hinayaan siya ni Gojo na tumakas matapos ang Parade of 100 Demons. Ngunit, nang mabayaran ni Miguel ang utang na loob na ito, ayaw niya na magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa Japan. Matatandaan na si Miguel ang nagsanay kay Yuta sa Kenya para maging bihasa ito sa paggamit ng cursed energy. Isang tungkuling maayos na nagampanan ni Miguel dahil dumating si Yuta sa Japan, bit-bit ang nag-uumapaw na kakayahan. Binanggit ni Laru ang pangalan nila Mimiko, Nanako, Manami at Toshihisa at sinabi niyang lahat sila ay mahal na mahal sa Geto. Hindi naintindihan ni Miguel ang ibig sabihin ng kaibigan, kaya nilinaw ni Laru na gusto niyang sumama si Miguel sa pagluluksa nila sa kamatayan ni Geto, na makipaglaban ng kanyang kaibigan gamit ng kanyang buhay at pagkatapos ay tuluyan na itong magpaalam kay Geto. Matatandaan na ang mga miyembro ng grupo na Geto ay itinuturing ang isa't isa bilang pamilya. Hindi nasabi kung anong eksaktong ginawa ni Geto para sa kanila at bakit ganito katindi ang pagmamahal nila sa dating sorcerer. Pero ilang beses nang ipinakita ng kwento ang tindi ng kanilang pagpapahalaga sa namayapa nilang kaibigan. Nag-isip ng malalim si Miguel at sa kanyang muling pagkasalita, sinabi niya na meron siyang mga kondisyon. Una dito ay ang pagtutol niyang kalabanin ng isang katunggaling gumagamit ng domain, kaya papasok sila sa laban kapag natalo na ni Sukuna si Gojo at Yuta at kapag hindi na kaya ni Sukuna na gumamit ng domain expansion. Nabigla si Laru sa sinabi ng kaibigan dahil gusto din pala siyang isama ni Miguel sa pakikipaglaban sa King of Curses. Kaya sinagot siya nito sa pagkasabing mas masaya kung mas marami silang magkakaibigan na kasama. Ang kondisyong hiningi ni Miguel ang nagpapaliwanag kung bakit ngayon lamang siya pumasok sa laban. Maaaring kaya wala silang dalawa ni Laru sa silid kung saan pinapanood ng ating mga bida ang laban ni Gojo at Sukuna ay sapagkat may sarili silang plano. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan sinasabi ni Miguel na hindi na makakagamit si Sukuna ng domain expansion. Isa itong magandang regalo ni Gojo mula pa sa kabilang buhay. Inisa-isa din ni Laru ang mga pinsalang tinamo ng King of Curses.
Kagaya ng panghihina ng reverse curse technique ni Sukuna, ang pagkaputol ng kaliwang kamay nito sa baba, ang pagkawala ng silbi ng isa sa mga kanang kamay nito, at ang mabagal na pagaling ng puso ni Sukuna. Ngumiti si Miguel at masayang sinasabi na dahil sa lagay ng kanilang kalaban, siguradong makukuha nila ang karangalan sa pagtalo sa King of Courses. Ang mga pinsalang tinamo ni Sukuna ay ang naging bunga ng pagbubuwis ng buhay ng mga sorcerers na nakipaglaban sa King of Courses. Kaya tiyak na madaming magagalit na tagahanga ng istorya kapag ang naging dahilan pa ng kamatayan ni Sukuna ay ang dalawang curse user na kababalik pa lamang ulit sa istorya. Hindi na nagpigil pa si Sukuna at nagbitaw siya ng napakaraming dismantle na nagwasak sa gusaling tinutungtungan ng kanyang mga kalaban. Agad na umiwas si Laru sa mga paghiwa at tumalon siya sa harapan ni Sukuna upang magbitaw ng pag-atake gamit ang kanyang curse technique. Ibinuka ni Laru ang kanyang palad at nakapagpalabas siya ng isang malaking kamay mula sa kawalan upang durugin si Sukuna. Nagtagumpay si Laru na matulak ang King of Courses at maihampas ito sa paderang gusaling nasa likuran. Sa sobrang tindi ng pag-atake, bumao ng kamay ng curse technique ni Laru at ang katawan ni Sukuna sa konkretong pader. Ang lakas na ito ng abilidad ng curse user ang nagpapaliwanag kung bakit nagawa niyang mabitak ang lupa na nasa kanyang harapan noon sa Shibuya, kahit hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan. Susundan pa sana ni Laru ang pag-atake, subalit agad na lumapit sa kanya si Sukuna upang suntukin siya. Naharangan ni Laru ang kamao ng kalaban, ngunit sunod na pinunteriya ng King of Courses ang kanyang kasama na si Miguel sa pamamagitan ng hindi mabilang na dismantle. Ngunit, ang mga pag-ataking ito ay kamangha-manghang naiwasan lamang ni Miguel na parang nakikita niya ang mga dismantle ni Sukuna. Ang nakakagulat pa ay yumuyoko at tumatalon ng curse user na parang nagsasayaw. Bukod kay Maki, si Miguel lamang ang tanging karakter na nakita kong umiwas sa cutting techniques ni Sukuna gamit ang mala akrobatikong pamamaraan. Hindi nagpa-apekto si Sukuna sa estilo ng pakikipaglaban ni Miguel, kaya tinangka niya itong sipain. Naiwasan lamang din ng curse user ang pag-atake, ngunit ang bahagi ng sahig na nasipa ni Sukuna ay tumalsik sa direksyon kung nasaan si Laru. Kaya, ginamit ito ang kanyang dambuhalang kamay upang makaiwas sa mga tipak ng bato na patungo sa kanya. Ipinaliwanag ng kabanata na ang curse technique ni Laru ay may pangalang Heart Catch. Isa itong abilidad na nagpapahintulot sa curse user na hablutin o hawakan ng kanyang mga target. Ang mga kamay na nalilikha ng abilidad ay posibleng wasakin. Mabubuo lamang ito ng paulit-ulit, ngunit ang isa sa 10 pinsalang tinatanggap ng kamay ay mapupunta kay Laru. Ang pagkakaroon ng curse user ng abilidad na pwedeng kumuha o dumakma sa katawan ng tao kahit siya ay nasa malayo ang maaaring rason kung bakit inasahan siya ni Yuki sa pagliligtas kanila Todo, Miwa at Mai sa Shibuya. Bahagyang natawa si Sukuna nang makita ang heart catch ni Laru sapagkat sinabi niyang hindi siya interesado dito. Ang kumuha ng atensyon ng King of Courses ay ang abilidad ni Miguel. Ipinaliwanag ng kabanata na si Miguel Odule ay merong curse technique na tinatawag bilang Hako na Rana o sa Ingles ay Song of Exorcism. Sa kakayahang ito, nagagawa ng katawan ni Miguel na tanggapin ang ritmo at tiyempo mula sa kanyang kapaligiran. Tumutulong sa curse user na maiwasan ng mga pag-ataking patungo sa kanya. Ang Kenya o ang bansang pinagmulan ni Miguel ay matatagpuan sa Africa kung saan makikita ang mga sayaw na binubuo ng pagpadyak, paghampas sa katawan at pagsirko-sirko sunod sa ritmo ng tugtugin katulad ng Hako na Lana ni Miguel. Lumipat ang eksena sa isang flashback na kinabibilangan ni Gojo. Tinanong ni Miguel ang sorcerer kung paano nito nalaman ang kanyang curse technique. Sinabi ni Gojo na naintindihan niya ito sa pamamagitan lamang ng kanyang paningin. Ganun pa man, hindi ito ang pinakanakakabilib kay Miguel. Ayon kay Gojo, ang 79% ng mga sorcerers sa mundo ay nagmula sa Japan. Samantalang si Miguel na nagmula sa ibang bansa ay hindi lamang naging isang talentadong sorcerer. Nagkaroon pa ito ng kakayahan na gamitin ng cursed energy upang palakasin ang kanyang mga boto at kalamnan. Kakayahang hindi basta-basta makikita sa mga nasa Japan. Kung inyong matatandaan, ipinaliwanag ko sa nakaraang video na si Miguel ay maaaring lumaban kay Sukuna sa pamamagitan ng pagsama sa mga dati niyang kagrupo. Tumama tayo dito. Sinabi ko rin sa inyo na nagtataglay si Miguel ng ibang klaseng curse technique at cursed energy na gugulat kay Sukuna. Tumama muli tayo dito. Ngayon, hihintayin na lamang nating tumama ang ikatlo nating teorya. Ito ang paggamit ni Miguel sa isang makapangyarihang sandata na pagmamayari noon ni Gojo. Bumalik ang kabanata sa kasulukuyan kung saan ipinakita ang pagkagulat ni Sukuna dahil sa biglaang pagsugod ni Miguel. Sinubukan ng King of Courses na dumepensa, ngunit agad na hinawakan ng katunggali ang kanyang kamay at sabay suntok sa kanyang tiyan.
Patuloy pa rin sa paghawak sa Miguel sa kamay ni Sukuna, kaya nagbigay ito ng pagkakataon sa isang karakter na nasa likod ni Sukuna na makapagbitaw ng pag-atake. Ito ang Piercing Blood at nagmula ito sa death painting na si Choso. Ngayon na lamang ulit nakipaglaban si Choso kay Sukuna matapos siyang mapinsala nito sa chapter 246. Nakaiwas ang King of Curses mula sa pag-atake at pagkatapos ay inatake niya si Choso. Sa parahong pagkakataon, biglang may kung anong bagay na nalaglag mula sa kisame ng gusali at bumagsak kay Sukuna. Ito ay ang ating bida na si Yuji Itadori na bumalik muli sa laban sa pamamagitan ng pagbayo ng kanyang braso sa pagmumukha ni Sukuna. Nakadepensa ang King of Forces. Ayon sa kabanata, kapag ginagamit ni Sukuna ang World Cutting Slash, nagsasagawa siya ng hand sign na tinatawag bilang Enmaten. Ito ang parehong hand sign na ginagamit niya sa pagbubukas ng kanyang Domin Expansion. Noong unang beses na ginamit ni Sukuna ang World Cutting Slash sa laban nila ni Gojo, kinailangan niyang gumawa ng Binding Vow upang mapakinabangan ng abilidad sapagkat winasak ng Hollow Purple ni Gojo ang isa niyang kamay kaya hindi siya makakagawa ng hand sign. Makalipas ito, inilabas ni Sukuna ang kanyang tunay na anyo na nagpwersa sa kanya na samahan ng incantation ng Enmaten at gamitin ng kanyang kamay para idirekta ang World Cutting Slash sa kanyang target. Ipinapaliwanag ng kabanata ang paraan kung paano gumagana ang World Cutting Slash sapagkat habang nakikipaglaban si Sukuna kay Yuji, may biglang pumutol sa natitirang kaliwang braso ng King of Curses. Ang gumawa nito ay ang babaeng sorcerer na nagbabalik muli sa laban na si Maki Zenin. Nakangiti siya matapos ang sorpresang pagputol sa kamay ni Sukuna. Kapansin-pansin na walang punit o sira ang damit ni Maki, hindi din kakikitaan ang sugat ng kanyang mga braso. Sa madaling salita, ang Black Flash ni Sukuna na binitawan sa babae ay hindi direktang tumama kay Maki at maaaring sinalo lamang ng isa sa kanyang kamay. Matapos makita ang tinamong pinsala ng King of Forces, agad na tumakbo si Yuji upang ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Alam ng ating bida na hindi na makakapagbitaw si Sukuna ng World Cutting Slash sapagkat isang kamay na lamang nito ang natitirang walang pinsala at hindi ito sapat para makalikha ng hand sign ng kanyang pinakamalakas na teknik. Ngunit, noong unti-unti nang nabubuo ni Yuji ang kanilang pag-asa na matatalo nila si Sukuna, agad winasak ng King of Forces ang kanilang paniniwala sa pamamagitan ng pagbitaw ng isang Black Flash patungo kay Laru. Sumuka ng dugo ang Curse User, kaya siguradong bumuo ng kamao ni Sukuna sa tiyan nito. Ang Black Flash na ito ang ikalawang beses na nabitawan ni Sukuna sa pakikipaglaban niya sa ating mga bida. Ayon sa kabanata, noong nagawa ni Satoru Gojo na maipamalas ang kanyang ikalawang Black Flash, agad na napanumbalik ng sorcerer ang kakayahan niya sa paggamit ng Reverse Curse Technique. Kaya ngayong si Sukuna nakapagpalabas ng Black Flash sa ikalawang pagkakataon, matatanong natin kung mapapanumbalik na rin kaya ng King of Forces ang buong kapasidad ng kanyang Reverse Curse Technique. Ang kakayahang makakapagpagaling sa nawasak niyang puso, ang kakayahang makakapagpatubo ng mga naputol niyang kamay, at ang kakayahang tuluyang makakapagpahilom sa utak ni Sukuna para mabuksan niya muli ang kanyang Domin Expansion. Magagamit na kaya muli ni Sukuna ang kanyang Reverse Curse Technique? Malalaman natin ang kasagutan sa tanong na yan sa susunod na kabanata. Shoutout muna kanila, Althea Yuki, Sir Arvin Alex, Ann Opalia, pati na rin kanila Kurt Nathan Recanya, Jason Lomboy, Nancy Alvilor. Ito po ang aking full chapter review sa chapter 255 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si J.E. Hanggang sa muli!